praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Martin de Porres. Napakaganda ng sinabi minsan ni San Martin na lahat ng ating ginagawa, kahit na ano man yan, pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, pagtatanim, paggagarden, kung lahat ng yan ay inaalay natin sa Diyos, nagiging ating panalangin. Hindi ibig sabihin kapag ikaw ay nagsisimba o nagdarasal, nananalangin ka na. Kung hindi mo naman inaalay ito sa Diyos, kung malayo naman ang iyong loob sa Panginoon, ano ang gusto mong ialay sa Diyos? Kahit na masama ang iyong pinagdadaanan, kung iaalay mo yan sa Diyos, ang pinagdadaanan mo ay magiging iyong panalangin at sa iyong pagdarasal, ikaw ay pagpapalain at babasbasan ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan inuna pa natin ang pagrereklamo, ang pagtatanim ng galit at hinanakit, imbis na ialay natin sa Diyos at daanan lang natin ang ating mga problema at pagsubok. Tayo magpakumbaba, hilingin natin na maging mapagkumbaba kamuka ni San Martin para tayong lahat ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinaguyod mo si San Martin sa landas ng kababaang loob upang sapitin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mong aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapatin mong dakilain. Kaisa niya sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan, upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Hindi matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod ng bilanggoy di malilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyong naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na naganyaya sa kanya. Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy magagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, ang anyayahan mo. Hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May nabasa po akong napakagandang quotation. Ang sabi po, paano mo daw alam na tunay ka ng nagtagumpay? What is the true success in life? Ito daw po. You know that you have been truly successful if you have made someone breathe a lot easier. Wow. Ganda po, no? Yan ang ibig sabihin, ang tunay na kahulugan ng tagumpay sa buhay. Hindi yung marami ka ng pera, marami kang ari-arian, marami kang sasakyan, mansyon ang bahay mo, titulado ka, matalino ka, sikat ka. Hindi. Ang tunay na matagumpay ay yung kapag dahil sa'yo, nakakahinga ng mas magaan ang kapwa mo. Amen? Mga kapatid, hindi ka lang matagumpay. Kapag tumutulong ka sa iyong kapwa, nagiging ka pang mas pinagpala. Yan ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag inaanyayahan daw natin ang mga hindi makakaganti sa atin, ang mga pulubi, ang mga kawawa, ang mga dukha, ang mga may kapansanan, ang mga may sakit, ang Diyos daw, siyang magbibigay ng blessing sa'yo. God Himself will repay you. Sabi po sa Ebanghelyo, you will be repaid at the resurrection of the righteous.
Ang Diyos hindi marunong malugi. Kapag ikaw nagbigay sa mga hindi kaya nilang ibalik o gantihan ka, siya mismo ang babawi sa iyo sa tamang oras, sa tamang panahon. Always remember, it pays to be generous. At napakasarap sa feeling, di po ba? Kapag nakakatulong ka sa mga nahihirapan. We feel so noble whenever we give more than what we receive. Mas masarap ang feeling na nagbibigay kesa sa binibigyan. Amen? Kung gusto mong ikaw lang palagi binibigyan, something is wrong with you. May problema ka, kapatid. Kapag naghahanap ka, palagi ano yung para sa'yo? May problema ang iyong kaluluwa. Kung gusto mo, ikaw lang ang palaging nakikinabang. Amen? Ramdam natin na napakataas ng ating pagkatao kapag nagbabahagi ka doon sa mga taong hindi ka kayang suklian. At kapag natutunan natin na magmahal, magbigay sa mga taong walang maibabalik, doon natin nararanasan ang puso ng Diyos. Kasi ganyan din naman ang ginawa ng Panginoon sa atin eh. Hindi po ba? Ano ba ang pwedeng ibalik natin sa Diyos? Sa lahat-lahat na binigay niya sa atin. Meron pa ba tayong maidadagdag sa Diyos? Di ba wala? Pero binigay ng Diyos lahat-lahat sa atin ang buhay natin, mismong buhay niya. Meron ba siyang hinihingi na kapalit? Wala. Kung meron man siyang hinihiling sa atin, ito yung matandaan sana natin, isipin natin ang pangangailangan ng mga walang-wala. Magandang tanungin ang ating sarili. Sino ba ang dapat kong bigyan na madalas hindi ko pinapansin? Sino ba ang mga imbitado ko sa aking buhay? Yung bang pinakikinabangan ko o yung mga walang kaya sa pamilya nyo? Baka ayaw mong invite yung pasaway mong kapatid o yung mabisyo mong tiyuhin. Kasi iniisip mo, wala naman silang ambag sa buhay mo, sa trabaho nyo. Sino-sinong ini-invite mong magkape? Baka hindi mo napapansin yung katrabaho mo na nagtitipid ng lunch, nagbabaon. Kung ikaw nakakaluwag naman, bakit hindi mo naman siya libre? Di po ba? Yung kapitbahay mo, ni-invite mo ba pag merong okasyon sa inyo? O iniiwasan mo kasi nung minsan, inanyayahan mo, nagdala ng napakarami na mga kamag-anak niya, pagkatapos silang kumain, nag-sharon pa. Pero si Jesus, siya na nagsasabi sa atin, huwag kayong makwenta. Imbitahin niyo pa rin sila. Kahit na hindi nila deserve, dahil mahal pa rin sila ng Diyos. Amen? Ang lahat ay welcome sa Diyos. Kaya nga, kung naniniwala ka sa Diyos, dapat sundan mo ang kanyang kagustuhan. I-welcome mo din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Di ka naman mauubusan kung naniniwala ka sa Diyos. Kasi ang Diyos, kaya niyang makagawa ng mga milagro ng himala. Di ba? Siya nagpaparami ng biyaya. Kapag nag-aalala ka na nauubusan ka, anong ibig sabihin? Mahina ang iyong pananampalataya. Amen? Tandaan mo, kapatid, ang buhay parang yoyo. Alam niyo yung yoyo, yung bilog? Kailangan dalawa yung parte ng yoyo, dalawa yung banda niya no? Kailangan yung yoyo, dalawa. Merong receiving, merong giving. Kailangan yung dalawang side na yan para umandar, mag-up and down yung yoyo. Kapag puro ka lang kuha ng kuha, magiging tagilid ang buhay mo. Kapag tanggap ka lang ng tanggap, hindi magiging maayos ang buhay mo. At yung mga get lang ng get sa buhay, alam nyo, bulok yung buhay ng mga yan. Pansinin nyo yung mga batis, yung mga tanggap lang ng tanggap ng tubig. Ano nangyayari? Nagiging kanal. Nagiging estero, puno ng basura, barado, nabubulok. Dapat ang batis, para maging malinis, marunong dapat na tumanggap, magbigay, inaagos yung kanyang tinatanggap. Ganyan din dapat sa buhay mo. Kung gusto mong mapuno ka, mas dumami pa ang blessing sa'yo. Makakatanggap ka
ng mas maraming biyaya kung ilalabas mo yung tinatanggap mong biyaya galing sa Diyos. Meron pa rin naman iba na darating. Dapat palagi nating isipin yan. Okay lang na magbigay ako. Kasi meron naman at mas marami pang ibibigay ang Diyos sa akin eh. Alam nyo, yung mga taong sobrang nagtitipid, sila yung madalas na sobrang depressed at malungkot sa buhay. Di po ba? Yung mga palaging nagtatago, sila yung palaging merong kulang kapos sa buhay. Minsan meron mga OFW na ganyan eh. Yung buong buhay nila, kayod kabayo, hindi na umuwi dito sa Pilipinas, talagang todo tipid. Ano nangyayari? Na-stroke, nagkaka-heart attack, inuuwi na lang dito, nakabox. Hindi ko po sinasabi na wag na kayong mag-ipon o magtipid. Hindi naman po masama ang mag-save at mag-invest. Pero ito lang po sinasabi ko, sana naman wag sobra-sobra. Sana marunong kang makontento. Sana wag ka lang puro ipon ng ipon. Marunong ka naman sanang magbigay. Amen? Hirap ang tao na hindi marunong magtiwala sa kasaganahan ng Diyos. Meron pong isang sikat na judge, viral po sa social media. Maaaring napanood nyo na rin po siya sa Facebook, sa TikTok, o sa YouTube. Ang pangalan po niya ay si Judge Frank Carpio. Kilala niyo po siya? Yung matanda na judge. Kilala po siya bilang the kindest judge in the whole world. Kasi po, madalas kung mga minor traffic violation po, pinapatawad na niya, lalong-lalo na hindi po niya pinagbabayad ng mga fine yung mga mahihirap. And actually, napakalapit po nitong judge na ito sa ating mga Pilipino dahil meron po siyang advocacy, meron siyang mga tinutulungan ng mga maliliit na bata dito sa Pilipinas. Palagi po siya nagdo-donate sa atin. Pero ang nakakalungkot pong balita, mga few months ago, namatay po si Judge Frank. Nagkaroon po siya ng pancreatic cancer. At habang pinapanood ko po yung mga last video niya, bago po siya mamatay, nakaka-inspire po yung realization niya, yung turo niya, yung life lessons na natuklasan niya. Ang sabi niya, just because you are in a position of power does not mean that you have to use it to people who do not have power. Ibig po sabihin, wag mong abusuhin ang kapangyarihan mo kung man binigyan ka ng Diyos. Pwede po natin i-apply yan sa pera. Hindi dahil may pera ka, gagawin mo ng gusto mo dyan sa pera mo. Di po ba? Sira ang konsensya mo kung kaya mong bumili ng 100 sasakyan, habang nakikita mo yung mga tao, hirap, nagko-commute, siksikan sa tren, sa jeep, wala kang malasakit. Kung kaya mong magpagawa ng building, na tahanan, aapat lang naman kayo sa pamilya, habang merong mga tao nagtitiis, nagtatayo po ng bahay doon sa mga tabi-tabi lang na ilog, siguro pusong bato ka na habang ikaw, kumakain ka na 100,000 worth para sa lunch mo. Merong mga tao na naghahanap ng mga tira-tira na pagkain galing sa fast food, niluluto nila. Ang tawag nila pagpag. Having money does not give you the right to use it carelessly. Amen? Huwag niyo po sasabihin sa akin na, Father, pinaghirapan ko to. May karapatan ako para gastusin ko ito doon sa gusto ko. No, you are wrong. I'm telling you. Because your money is God's money. Amen? Think about that. Magkakapera ka ba kung wala ang Diyos? Bakit kung wala ang Diyos? Makukuha mo ba yung mga inaasam mo ngayon? Di ba hindi? It is not your money. It is God's money. It is not your possession. It is God's possession. It is not your house. It is God's house. It is not your food. It is God's food given only to you. Amen? Kaya nga, dahil lahat galing sa Diyos, dapat sundan natin ano bang kagustuhan ng Diyos. Ang habilin niya, simple lang. Okay lang naman na mag-enjoy ka eh. Kaya nga sabi niya, pag nagpa-party ka, tignan niyo yun, binibigyan tayo ng permiso ng Diyos na magsaya, na magalak. Pero ang pinapaalala lang niya, kapatid, huwag ka naman maramot. Huwag ka naman masiba. Huwag ka naman ganid. Huwag ka naman makasarili. Dahil hindi mo alam, sa pagkuha mo, pagkamkam mo ng maraming kayamanan, merong taong nagugutom, merong taong lalong nagiging kawawa, merong taong namamatay. Believe
that there is more blessing in giving than receiving. Amen? Kaya magdasal po tayo mga kapatid, naway gisingin ng Diyos ang ating mga konsensya. Palambutin ng Panginoon ang ating mga puso. Kalabitin naman ni Jesus ang ating mga damdamin. Maawa naman tayo sa mga walang-wala. Binigyan tayo ng biyaya ng Diyos, maging biyaya ka naman sa iba. Tandaan nyo, ang tunay na tagumpay at pinagpalang buhay ay kapag dahil sa iyo, nakakahinga ng mas maluwag, mas magaan ang kapwa mo. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa ating Ama sa langit upang maging pagpapahayag ng malalim na tunay na pag-ibig, ang kagandang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa ating kapwa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng mga espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong may problema sa buhay naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, binibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mo na si San Martin de Porres ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Pagkaloob mong kami rin pinagkalooban mo ng pagbabago, ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayon nililingunan. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagintapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Martin de Porres na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered all for men. The wine by your thumb was once a fine and red. It grew to bear good fruits for men, a symbol of your blood. Of them sing we eat your body, our bread of life. Of them fight we drink your blood, the wine of your covenant. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinalakas sa banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Martin de Porres para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, do not forget the true meaning of success. You have become successful already when through you, a lot people breathe a lot easier. Magandang tanungin yan. Magandang pagnilayan. Dahil ba sa akin, gumagaan ang paghinga ng iba? O kapag ako'y dumarating na, sumisikip na ang kanilang dibdib. Bago po kayo mag-away ng inyong asawa, isipin niyo yon. Kung talagang mahal mo ang iyong asawa, dapat ikaw nagiging dahilan bakit nakakahinga siya ng mas maluwag. Amen? Kayong mga araw-araw na nakikipagpatintero sa daan, sa traffic, bago kayo manigaw, bago kayo mamusina ng malakas, bago kayo maninigaw dyan, please, reflect on that. You are not becoming successful and more blessed in life when people cannot breathe easier. Marunong ka sana magpasensya, hayaan mo sila. Dahil sa galit nila, ikaw cool ka lang, kalmado ka lang. Dahil yung mga galit na i-stroke. Di po ba? So, kung merong sumisingit sa'yo, pasingitin mo na. Please, be an instrument of people breathing a lot easier. Kaysa dun sa walang gumagalaw sa traffic dahil ayaw mo magbigay. Di po ba? Please, be an instrument, God's blessing to the poor. Tandaan mo, hindi lang sa'yo ang perang yan. Galing sa Diyos yan. Oo, mag-enjoy ka. Pero pag binigyan ka ng sobrang pera ng Diyos, nagtitiwala siya,
na hindi mo lulustayin yan. Naniniwala ang Diyos na gagamitin mo sa tama at mabuti yan. Patunayan mo sa Diyos. God has blessed you so much. Be a blessing to other people. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Salamat. Kristo. Salamat sa Diyos.